Pangilinan abay naglabas ng kanyang saloobin patungkol sa mga issue ng kanilang paghihiwalay ni Miss Bel Mariano. So yun ang ating pag-uusapan. But before that, if you haven't subscribed yet, meron pong isang pahayag, ito pong si Mr. Donnie Pangilinan, na talaga naman makikita mo yung sincerity niya, no? At dito po is, it tells everything, na parang ito po niya sinagot yung mga issue, na kaya daw may mga issue kasing lumalabas, na kaya sila maghihiwalay ni Bel dahil nga daw merong cheating allegation, may cheating issue na naganap, may mga kaguluhang naganap between Bel and Donnie. Yung pinapakita nila raw hindi raw yung totoo, just for fun, for ano lang daw yan, para daw sa consumption ng mga fans, diba, para matuwa yung mga fans. This time, I see Donnie Pangilinan very sincere dun sa kanyang naging sagot. Let's watch this. It doesn't mean it wasn't real. I think that's what people would want to take out of this film. And I think it's something to think about too. Kasi maybe we might have second thoughts na parang, you know, totoo ba itong naramdaman ko, or was it worth it? Because it very much could have been worth it, you know. And it prepares you for something greater, and that's what you use, you know, for the next chapters of your life. So endings, of course, they can be very emotional, but they prepare you. Sabi niya dito, just because something ended doesn't mean it wasn't real. Sabi, parang sinasabi niya dito na, sabi dyan, just because something ended, it wasn't real, o mali o misleading. Mas tama ba yung, kapag may relasyon, proyekto, o kahit anong koneksyon na natapos o nag-end, hindi ibig sabihin na hindi ito totoo, hindi ito mahalaga nung nangyayari pa. So, sa simple explanation in Tagalog, hindi nasusukat ang pagiging totoo sa isang bagay sa kung nagtagal ba ito o hindi. O, diba? May mga totoong relasyon na nagmahalan talaga ang dalawang tao, naging meaningful at sincere, pero hindi tumagal dahil sa timing, circumstances, distance, priorities, or personal growth. Halimbawa, may mga relasyon na genuine ang feeling pero nag-break dahil magkaibang goal sa buhay. May friendship na totoo pero nagkalayo dahil nagbago ang sitwasyon. May mga proyekto o love team na successful at totoo ang chemistry pero natapos dahil tapos na ang kontrata o pace. Pero sa kaso po ni Donnie at ni Bel, ito po yung kanilang tinatawag na career growth eh. Kaya po talagang kahit ilang beses po na parang bigyan ng meaning ng mga netizen or ng mga bashers nila yung kanilang paghihiwalay pansamantala, eh yun pa rin ang isasagot nila. Hindi porkit natapos ay hindi na totoo, 'di ba? Kasi yun po yung isa sa mga sinasabi niya. Although this is really an emotional na pamamaalam, pero it doesn't mean that is hindi naging totoo yung kanila or genuine yung kanilang mga ipinakita, 'di ba? Kasi alam naman natin na sa modernong Philippine showbiz, bihira na lang ang isang love team na hindi lang basta kinikilig ang fans, kundi nagiging cultural phenomenon na rin yan sa social media. At isa sa pinakamatinding halimbawa nito, ang kasalukuyang tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano, o mas kilala bilang Don Bel. Mula sa kanilang mga proyekto hanggang sa viral behind the scene moments, ay unti-unting lumalawak ang diskurso na pagitan ng on-screen chemistry at off-screen interpretation, lalo na ngayong inilalabas ang kanilang pelikulang Tayo sa Wakas, na ayon sa ulat ay posibleng maging isa sa kanilang huling proyekto bilang love team for now. Kasabay nga nito, umingay din sa social media matapos lumabas sa mga pahiwatig at interpretasyon mula sa ilang online personality gaya ni Sian Gasa na nagdagdag pa ng apoy sa usap-usapang real-life relationship narratives ng dalawa. At ang Tayo sa Wakas, para sa huling sayaw ng Don Bel, ang pelikulang Tayo sa Wakas hindi lamang ordinaryong romantic film. Ayon po sa production notes, ito ay isang mature na kwento tungkol sa dalawang taong umiibig ngunit kailangang harapin ang realidad ng ambisyon, distansya at pagbabago. Ang pelikula ni Direk Cathy Garcia Sampana inilabas sa ilalim ng Star Cinema na kilala sa paggawa ng malalaking romantic film sa bansa. Sa narrative ng pelikula, sina Donnie at Bel ay gumaganap bilang si Cisco Serrano at Cheska Alegre. Ang kwento ay umiikot sa relasyon na hindi simpleng love story kundi isang paglalakbay ng dalawang taong nagmamahalan ngunit pinaghiwalay ng direksyon ng buhay. Ngunit ang mas naging highlight sa proyekto ay hindi lang ang storya nito kundi ang real life context. Ito raw ang last Don Bel project for now. So, para lang po sa inyo pong kaunawaan, no, na ito pong kanilang movie ay nagkamit ng 25 million on their first 3 days. Na yung kanilang 3 araw, 25 million po yung kinita nito. Kasi talagang sobrang curious ang mga tao kung anong nilalaman ng nasabing last Don Bel project for now, 'di ba? So, yung kwento nila is hindi lang siya simpleng love story, kundi patungkol nga sa nagmamahalan, 'di ba? Ito yung nagtrigger ng emotional reaction sa fans. End of in era, break na ba? Bakit ngayon pa, 'di ba? Kasi alam natin na sa industriya ng Philippine entertainment, ang love team ay hindi lang pang creative pairings, isa rin itong career structure. Ang Don Bel kasi matagal nang nakaposisyon bilang youth-oriented romantic pairing at mainstream romantic drama leads, brand-friendly celebrity couple image.
Ngunit ayon sa reports, nagdesisyon ng dalawa na pansamantalang mag-focus sa individual career pagkatapos ng tayo sa wakas. Ito hindi unusual sa showbiz. Sa katunayan, maraming love team ang dumaraan sa phase na together for promotion, separate for growth at reunion later possible. Ngunit sa fan culture, ang kanilang balita hindi lang simpleng career move. Ito ay isang emotional disruption, identity shift ng fandom at narrative reset. So, naging rin po nakaapekto rin yung Sian Gasa effect, ang kultura ng cryptic interpretation. Isa sa mga nagpalakas ng online discourse ay ang mga pahiwatig mula sa social media personality na si Sian Gasa na nagiging madalas source ng speculative showbiz narratives. Sa modern social media environment, ang ganitong post ay tinatawag na sa mga observer na signal-based storytelling. Ibig sabihin, walang direct confirmation pero may implied meaning na pinupulot ng fans. Ang problem, ang fans ay naghihintay ng confirmation na sila mismo ang gumagawa ng konklusyon. So sa Donbell context, ang anumang cryptic post ay nagiging hint ng engagement, hint ng breakup, at higit sa lahat ng real relationship kahit wala pang malinaw na basihan. Ang Donbell fandom ang isa sa pinaka-active na kasalukuyang generation ng Philippine entertainment. At bakit nga ba ganito kalakas sila? Kasi meron silang tinatawag na emotional consistency. Meron silang fan-feel steady development ng relationship on screen. Meron silang long-term exposure. Marami silang mga projects together na mas malalim yung attachment. At meron silang high interaction visibility or interviews, mga BTS clips, mall show at endorsements. So sa ganitong setup, nabubuo yung tinatawag na kilig economy. Ito yung ecosystem kung saan merong content, emotional trigger, engagement validation, at speculation fuel. Diba? Sa ngayon, marami mang mga intriga na kumakalat patungkol kay Donnie at Belle sa kanilang paghiwalay on screen. Pero isa pa rin talaga yung kinauuwian at isa pa rin ang sagot nila. That's for the career move, not for the personal na dahilan, 'di ba? At hindi po dito nakakaapekto na hindi sila naging totoo dun sa kanilang mga fan, kasi laging sinasabi ni Donnie na lahat ng pinakita nila at lahat ng mga nakikita ng fans, that's for real, no? Hindi po siya for for clout, 'di ba? Kasi kung for clout lang yan, mararamdaman talaga yan ng fans, 'di ba? Si tatagos yan eh. Alam naman natin yung mga pilit lang sa hindi, 'di ba? Kaya naman magtiwala lang tayo sa Donbell kasi marami pa rin talaga tayong aabangan sa kanila soon. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol Donnie, Mr. Donnie Pangilinan and Miss Belle Mariano? Diniklarang may natatapos at may daw pong permanente sa mundo except the word change, 'di ba? Mr. Donnie Pangilinan and Miss Belle Mariano, diniklarang may natatapos at may bagong sisimulan. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya. May mga sandali sa buhay natin na hindi natin gustong maranasan, yung salitang pagtatapos. Pwedeng ang pagtatapos ng isang kwento o pagtatapos ng isang proyekto o minsan pagtatapos ng isang bagay na akala natin magtatagal pa. Pero para kay Donnie Pangilinan, ang endings ay hindi katapusan, isa itong simula. So, sa mundo ng showbiz, sanay ang lahat ng sa spotlight, sa camera, sa ingay ng set, sa mga taong sumisigaw ng pangalan mo. Pero sa likod ng bawat ngiti at sa harap ng camera, may mga kwentong nagtatapos din. May mga karakter na kailangang bitawan, may mga kwentong kailangang isara at mga sandaling kailangang iwan kahit masakit. So, sabi dito, sa isang pahayag na sinabi ni Donnie Pangilinan, ang endings, they prepare you for something greater. Isang simpleng linya, pero kung iisipin mo may bigat. Hindi dahil lahat ito ay pagtatapos ay malungkot. Minsan, kailangan lang talaga nating bitawan ng isang bagay para may mas magandang bagay na dumating. Pero hindi madali yun. Kasi sa bawat ending, may makasamang taong bakit natapos. May mga kasamang tanong na bakit kailangan matapos, bakit may kulang ba, may mali ba ako. Lahat tayo dumadaan dito, hindi lang yung mga artista, kundi kahit sino ay pwedeng ma-experience yung ganitong klase ng emosyon, 'di ba? So, kaya naman ang ending ay hindi lang basta sa teleserye, nararanasan din nila ito sa totoong buhay. Kung kaibigan na biglang lumayo, yung trabaho na kailangang iwan, yung pangarap na hindi natuloy, masakit, tahimik, minsan pa nga walang closure. Pero sabi nga ni Donnie, ang bawat pagtatapos ay isang malaking paghahanda. Hindi mo palang nakikita kung para saan,
Diba? Pero minsan, ang akala mong pagkawala ay pag-redirect lang pala. Minsan, ang akala mong dulo ay simula ng mas malaking kwento. Kasi ang buhay ay hindi laging linear, hindi laging malinaw. May mga chapter na kailangan talagang isara para mabuksan ang mas makabuluhang pahina. Sa bawat ending na hinaharap natin, may mga pagkakataong tayo lumalago. Nagbabago, natututo, at mas nagiging handa tayo sa mga susunod. So, kaya kung nasa punto ka ngayon ng buhay mo na ngayon na parang may natatapos na, huwag kang matakot kasi hindi naman lahat ng pagtatapos ay pagkawala. Ito rin ay paraan ng buhay para ihanda ka sa mas malaking bagay. So, kaya naman at baka kung iniisip mo na dulo na lahat ng ito, na mapapagtanto mo rin na ang ending pala ay simula lang ng kwentong mas maganda. Ending are not the end, they are preparation. So, yun yung mga nagaganap ngayon kay Mr. Donnie Pangilinan and Miss Belle. Kasi marami po akong mga nababasang mga comments mula po sa mga fans ni Donnie at ni Belle Mariano na parang nagkakaroon sila ng sefangs or separation anxiety, 'di ba? Kahit na maraming beses na inuulit ng ilang mga artista katulad po ni Donnie at ni Belle na ang kanilang paghihiwalay is hindi siya permanente. Yun po ay yun po ay pansamantala lang, 'di ba? Pero sabi nga, 'di ba, wala daw pong permanente sa mundo except the word change, 'di ba? So, yun po yung kasabihan na talagang minsan nangyayari naman talaga sa totoong buhay. So marami po kasing mga fans ni Donnie at ni Belle Mariano na talagang nalulungkot kasi 'di ba parang pagkatapos ang movie na ito, saan na ba natin sila aabangan? Makikita pa rin ba natin silang magkasama? Mananatili ba silang magkaibigan? Mananatili ba silang magkarelasyon? Pero pagkatapos kasi ng mas marami nilang mga revelation sa mga interviews po nila, kung kailan po sila maghihiwalay na ng landas sa kanila po mga proyekto, mas lalo pong tumibay yung pag-asa ng mga netizen at pag-asa ng mga Don Bell fan na hindi naman talaga sila mawawala. Mamimiss lang siguro natin sila dun sa mga pagsasama nila sa mga projects nila, pero in reality, they are still together. Yun po yung nais inculcate nitong si Donnie Pangilinan sa kanyang mga fan, 'di ba? Although siya po ay nasa tinatawag na parang siya po ay talagang hinuhusgahan ng marami dahil sinasabi po ng ilang mga bashers at ilang mga netizen na si Mr. Donnie Pangilinan daw di umano ang totoong dahilan kung bakit magkakaroon ng separation for now ang Donnie at si Belle, no? Pero yun nga, patuloy na pinapalakas at patuloy na ini-encourage si Donnie at ni Belle na yung kanilang paghiwalay is hindi yan for good. Yan po is for the preparation for self-growth and career growth na kailangan po nilang i-partake para talagang may mapatunayan sila sa showbiz kasi hindi naman sila pabata. Maraming mga artista na parang pinatunayan nila yung sarili nila individually. Maraming mga artista ngayon na talagang sobrang matured mag-isip. Iniisip po nila na kailangan makilala sila sa showbiz individually. Kasi hindi naman po forever na sila, lagi silang partner sa isang project, 'di ba? Hindi naman pwede na for hanggang sa tumanda silang dalawa lang yung mapapanood ninyo. Darating din ang pagkakataon na nag-iiba din yung klase or dynamics at klase ng mga audience na i-cater po nila. Kaya kailangan po nilang patunayan yun na meron silang ibubuga sa kanilang mga personal career. At yun po yung dapat nating isaalang-alang at dapat din po natin na isipin na ginagawa nila yan para rin pasiyahin ang lahat ng kanilang mga taga-suporta. So, medyo emotional man si Mr. Donnie Pangilinan sa pag-deliver ng mga linya na yan, diba? Sabi niya, endings are not the end, but that is the preparation in the future. Sabi niya dun sa kanyang interview na
Sabi niya doon na ang pagtatapos ng isang proyekto, minsan na pagtatapos isang bagay na akala natin ay magtatagal pa. So, sabi niya dito na talagang meron pong natatapos sa kanila ni Donnie at ni Belle. Pero it doesn't mean na magtatapos na, wala na silang sisimulan, 'di ba? Maaaring testing yan sa kanilang relasyon, 'di ba? Maaaring yan po ay pagsubok sa kanilang relasyon na kapag hindi na ba sila magkasama, still intact pa rin ba yung kanilang relationship? Magtatagal pa rin ba yung kanilang samahan? Kasi kung sabi nga, 'di ba, distance makes the loves grow fonder. Pag daw magkahiwalay kayo, mas lalo pong nagiging intensify yung inyong pagmamahal sa isa't isa. Yun yung gustong subukan din ng Donnie at Belle. Kaya sa lahat ng mga fans na nagpo-post ng separation or sepangs, nakakaranas ng sepangs towards sa Don Belle, wag po kayo mag-alala. Babalik po sila, promise. Diba? So, kaya naman, let's celebrate and supportan na lang natin yung kanilang mga naging desisyon. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!